Paano nga ba nagkaroon ng campaign expenses na tumataginting na 122 million si Marcoleta, sa kanyang salin, 51.9 million lang daw ang net worth niya. Kaya iginalang ko lahat ang kapasyahan na yon. Yung kanilang kagustuhan na itago na lang ang kanilang identity. Ang pag-amin ni Senador Marcolita para yatang mas lalong nadidiin pa dito si Marcolita nang inamin niya na ang kanyang statement of contributions and expenses, yung tinatawag na SOSI mga kapatid, ay nagsisinungaling siya na meron palang mga nag-donate sa kanya na di niya sinasabi. Makapagpaliwanag, syempre napakahirap kasi sa social media, kasama na rin ng COMELEC kung ano lumalabas na sinasabi, baka akala hindi kami umaaksyon. So para po magkaroon din ng venue, ang lahat makapagpaliwanag at the same time, ang COMELEC din, matingnan natin talaga yung mga dokumento, mag-i-issue rin kami ng show cause order. Ngayon, inulan si Marcolita ng iba't ibang komento sa mga kapwa-abogado na malaking violation daw ang ginawa ni Marcolita at posibleng siya'y matanggal umano sa pagka-senador. Posible na masampahan ng kaso umano si Senador Rodante Marcolita. Ang recommendation is to file the case, then immediately i-authorize ng Commission and Bank ang filing ng kaso sa ating Law Department para magkaroon ng formal na preliminary investigation. Kung sakali po, inuulit ko muli, na meron namang kaso ang isang kandidato for congressman o senador sa amin na disqualification, pero siya po ay naproklama, siya po ay nakapag-oath, siya po ay nag-assume, nawawalan po automatically ang COMELEC ng jurisdiction. Ang jurisdiction po ay napupunta na sa Senate Electoral Tribunal o kung hindi naman sa House of Representatives Electoral Tribunal kung ang pag-uusapan ay pagtatanggal ng mga naturang nanalo na kandidato. Tatalakayin natin ito at yung mga komento ng ilang mga abogado. Sa pagkakataong ito, samahan ninyo. Kumusta? Welcome. Ito inyong lingkod, Brindel Talibong, at inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo. Sandali, no? Huwag din yung kalimutan na mag-subscribe sa bagong channel ng Factbusters PH. Nagiging viral yung paglabas na isa publiko na ang salin sa bawat politiko na ugkat ang kay Senador Marcolita. No? Kaya sabi nila, paano ba na mathematic ito? Bakit? Ang total na halaga na nagasta niya sa eleksyon ay 112 million. Pero iba sa idiniklara niya, 51 million ba yun? Ang kaniyang salin. Now, kaya dahil nagiging issue ito at nagiging usap-usapan sa social media, kaya sa programa sa INC TV, nagpaliwanag si Senador Marcolita kung bakit yun ang halaga ng kaniyang salin, 51 million. Samantalang ang nagasto niya sa eleksyon ay 112 million. Dahil sa kaniyang pag-file sa ASOSE, yung Statement of Contributions and Expenses, mga kapatid, sa COMELEC, no?
ay statements of contributions and expenditure. SOSE. Sabi niya, nilagay lang niya umano sa kaniyang sarili na walang mga donasyon. Sabi niya, dahil yung mga nag-donate ay nakiusap sa kanya na hindi sila isa publiko. Kaya kung yun ang dahilan na may mga nag-donate na nakiusap sa kanya na hindi sila isa publiko, may duda ang iba na di kaya itong pamilyang Diskaya na gusto niyang magiging state witness, di kaya ito ay isa sa mga nag-donate ni Marcolita? Pero ano ba ang dahilan? Balikan natin muna yung interview, paliwanag ni Marcolita. Ba't yung mga nag-donate sa kanya, yung mga contributors sa kanyang eleksyon, sa pagtakbo niya sa eleksyon, hindi niya sinabi sa pag-file niya ng SOSE. Pakinggan muna natin ha. Eto mga kapatid. Nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap ko ngayon. Nelson, alam mo, Ito ang paliwanag niya kung bakit very logical yung SALN na na-file niya at yung na-file niya na SOSE. No? Di magkatukma, ang layo. Imagine, 112 million. Pagkatapos, ang kaniyang SALN, 51 million. Ito ang kanyang paliwanag. Dahil nagiging usap-usapan sa social media, ito, sabi niya, baka nakalimutan nila na marami daw siyang mga kaibigan. Kaya ang tanong, di kaya ang mga Diskaya kaibigan din niya? Di kaya ang mga Diskaya ay isa sa mga contributors sa kanyang... Ay, yun ang tanong dahil hindi niya isinapubliko. Okay. Eto, balikan natin ang kanyang pag-amin dito sa kanilang programa ito sa INC-TV. mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. So, dito, inamin niya na may mga nag-donate talaga sa kanya. No? May nag-donate sa kanya. Okay, tuloy natin. Alam mo, pakiusap lang nila. May pakiusap lang. Yun ang dahilan kung bakit hindi niya inilagay ang mga pangalan at halaga sa pag-file niya sa SOSE dahil nakiusap daw na wag daw umano silang isa publiko. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon Kong. Kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa... Tandaan natin, congressman pa siya, tatakbo siya sa pagkasenado, asan siya na linya, line up? Nasa tandem ni BBM at VP Sara, di ba? Nasa tandem siya ni BBM at VP Sara. Bakit binanggit natin ito? Dahil isa umano sa dahilan kung bakit hindi niya inilagay sa kanyang SOSE. Baka pag-initan umano sa sinumang uupo sa administrasyon. Una, kung yun ang kaniyang argumento na ang nag-donate ay iinitan, ba't iinitan na nasa linya siya ni BBM at Sara? At noong eleksyon na yan, wala pang nangyaring awayan, di ba? Wala pang nangyaring awayan. Paano magiging iinitan yung mga contributors niya na wala pang nangyaring awayan? Kaya
may mga pagduda kung wala bang mga contractors ang nag-donate nitong kay Senador Marcolita. Okay, tuloy natin. Senado. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa Ano akin. po yun? Sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Ayan. Ayaw talaga umano na isa publiko kung sino ang nag-donate sa kanya. Taliwas yan sa susi na dapat ilagay sino ang nag-donate at dapat ilagay kung magkaano ang halaga. Ang problema dito ay inangkin lahat ni Marcolita ang halagang 112 million na nagasta niya sa eleksyon sa kanya. Walang donisyon. Kaya lumabas nang nasilip ang kanyang susi, at ang kanyang salin. Ang salin ay may 51 million ang nagasta sa eleksyon na idiniklara niyang kanyang pera ay 112 million. Abay, salungat na yata yan. Nagkukontrahan na. Kaya ito ang kanyang paliwanag. Napakaraming mga reasons. Maaaring halimbawa, yung kumpanya niya ay baka makita ng administrasyon. No? Tinulungan mo si baka ipitin. O yan. Ay, isa sa mga dahilan, imagine ha, logical kaya ito na reason ni Senador Marcolita na hindi niya inilagay sa susi niya sa pag-file kung sino ang contributor sa kanya dahil baka makita daw umano sa administrasyon at ipitin. Nakalimutan ba ni Senador Marcolita na nasa linya siya ng administrasyon sa tandem ni BBM at Sara? At noong nanalo sila sa pagiging senador at nakapwesto si VP Sara at si Pangulong Bongbong Marcos, wala pang nangyaring awayan noon. Kaya paano magiging iipitin yung nag-donate sa kanya? Di ba? Kaya sino kaya yung nag-donate na kinatatakutang baka iipitin? Okay, tuloy natin. O kaya naman nagtatrabaho sa gobyerno, may mataas na katungkulan. Kasi may mga kaibigan naman ako talaga. Pero Mapa. pwede ba yun, Sen? Na hindi mo i-disclose? Oh, yan. Ang nagtanong nga dito, ang kanyang kasama sa anchor person sa programa, pwede ba yan na hindi i-disclose? May sagot si Marcolita, wala daw batas na nag-obliga, kaya may reaction ng ang mga abogado, no? Sa sinabi ni Marcolita, si Marcolita, abogado ito. Pero sabi niya, walang batas daw na nagsasabi na kailangang i-disclose. Okay, tuloy natin. Kailangang sabihin kung sino ang nag-donate. Okay, tuloy natin. Kaya nga, pakinggan mo muna Okay, ako. sige, Nililid down ko yung predicate okay. Di ba? Excited ka talaga Excited ako kasi nakapuntos na Okay, ito lang ang kanilang pakiusap. Kasi nga kailangan igalang mo yung kanilang pakiusap. Tinulungan ka eh. Nagtiwala sa'yo. Gusto kanilang manalo. Yan, nagtiwala sa kanya. Yung mga nag-donate sa kanya, nagtiwala, gustong manalo, pero may pakiusap. Karapat dapat ka sa Senado. Okay. Ang pakiusap ko lang. Halos ganun na sarili. Huwag mo nang disclose ang identity ko. Okay. Okay. Pero talagang tinulungan nila ako. Iba't ibang mga kaparaanan. Ayan ang pag-amin niya na ibig sabihin, harap-harapan niyang inamin nagsinungaling siya sa pag-file niya sa susi pagkatapos sa eleksyon. No? Dahil ang pag-file niya sa tinatawag na Statement of Contributions and Expenditures, SUSI, inangkin niya na ang naturang halaga 112 million
ay galing sa kanya. Walang donasyon. Ibang ganito, iba-ibang halaga, ibang ganyan. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Inamin talaga niya. Therefore, inamin niya, nagsinungaling siya sa pag-file niya sa SOSI. Dahil kung ilagay umano niya, mapilitan siya sa ihayag sino yung mga nag-donate sa kanya. Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Halimbawa, binigyan mo ko ng ganitong halaga. Isa ka doon sa kaibigan ko. Mapipilitan ako doon sa punto na yon. Ilalagay ko yung pangalan mo kasi nandun ka eh. Iyan naman talaga ang kailangan. Nasa, binasa natin kahapon, mga kapatid, yung inilabas ng Commission on Election sa pag-file sa SOSI ng mga nalo at natalo na mga kandidato. Mamaya, may mga reaksyon yung ibang mga abogado kaugnay dito. O edi ngayon nilabag ko yung kaisa-isang kahilingan mo sa akin. So, kaya nga, ang paliwanag niya dito, ano masasabi ninyo? Maraming salamat po, Love Correct, new subscriber here. Maraming salamat. Ano masasabi ninyo sa paliwanag dito ni Marcolita? Abogado ito si Marcolita. No, di niya gustong malabag yung pakiusap sa mga nag-donate. Kaya mas pinili pa niyang labagin ang pag-file niya sa SOSI. Tama? Oo. Okay. Magagalit ako. Ngayon, ang sabi nila sa akin, paano yung kako? Contribution to eh. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya. Yon ang kasunduan. Isinapubliko niya. Ibig sabihin, kung ilan itong nagbigay ng donation, inaamin niya, yon ang mga utang na loob na natanggap niya sa mga nagbigay. Ano ang kabayaran sa utang na loob? Sino sila na hindi niya sinabi sa SOSI na pinafile niya? Hindi ba kasali ang mga diskaya sa nagbigay ng donasyon para sa kanyang pagtakbo? Tanong lang. Okay, tuloy natin. Loan. Hindi, utang lang. Basta utang na hindi babaya. Utang na loob eh. Ngayon, dahil sa hindi... utang na loob, yon. So ano ang kabayaran pag makapwisto na? Dahil utang na loob daw, umano yon? Si Rinaldo Tolero from Makati, hello? Okay, tuloy natin. Hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity. Pero ba't di pwedeng isiwalat na nasa SOSI yan? May batas. Pero ayon kay Marcolita, wala daw batas. Tinatalakay yan sa ilang mga abogado. Mamaya, pakinggan natin. Kaya sinabi ko, zero in contribution. Na mapipilitan ako ngayon. Kaya nga sa pag-file niya ng SOSI, inilagay niya zero contribution. Ibig sabihin, ang nagasta niya 112 million, inangkin niya na yung pirang yon ay sa kanya. Pero ngayon, isinapubliko niya na nagsisinungaling siya sa pag-file niya ng SOSI. Zero yun. Dahil kapag hindi ko nilagay, pag nilagyan ko ng amount yun, mapipilitan ko isa-isa kayong i-disclose ko ang inyong identity. Yun naman talaga ang kailangan para malaman na wala bang mga drug lord na nagsuporta. Isa yan sa dahilan, di ba? Na ni-required ng Commission on Election malaman saan galing ang pera na nagasto mo sa eleksyon. Sino ang nag-donate? Tuloy natin. Ngayon, hindi naman po pwedeng hindi ko gastahin yung binigay nyo sa akin. Kasi yung iba, magkakakilala kayo eh. Halimbawa, ang nilagay kong gastos ko ron, 5 million, sabi ko.
Nakukwenta nila eh. Ba, tinago ni Kong Dante. O, ayan. Di mo ba isipan din? No, makukwinta umano. Halimbawa, may nagbigay 10 million. Pagkatapos idineklara 5 million, abay, tinago ni Congressman o Senador Rodante ang ilang halaga, kumita pa siya. Yun ang kanyang argumento. Pero ang tanong, nang idineklara niya zero contribution ang SOSE, ibig sabihin, yung halaga na yan, 112 million, ay galing sa kanya. Walang contribution dahil zero contribution. So, di ba din niya naisipan na pagsisilipin ang kanyang salin na ang idineklara ay 51 million, ito'y nagkukontrahan na. Paano ka nakagasta ng 112 million sa eleksyon na zero contribution samantalang ang idineklara mong pera ay 51 million? Di ba? Okay, tuloy natin. Tingnan mo nga naman ang buhay, ano. Nanalo na, kumita pa. Ayoko naman yun. Kasi pinagtiwala nila sa akin yun. At saka Kailangan gastahin ko yun. Kailangan talagang expense. Hindi pwedeng hindi ko gastahin sapagkat binigay nila sa akin yun. Sapagkat gusto nilang manalo ako. May Ayan, so, ibig sabihin, pag wala kang pera, di ka pwedeng manalo. Ano? Yan ang hirap sa ating eleksyon. Pag walang pera, di ka pwedeng manalo. Wala sila sa akin. Pinagtiwalaan nila ako. Meron bang batas, Nelson? Na magsasabi, pipilitin ko silang i-disclose? Ayan. Kaya may mga reaksyon ang mga abogado kaugnay sa sinabi ni Marcolita. Meron ba umanong batas? Anchor person, media yung tinanong niya. Kailangan pang i-research kung meron ba. Natural ang sagot. Bigyan mo ako ng batas. Di yan makabigay agad ng batas sa programa ninyo. Anchor person yan ng at media yan. So, pero yung mga nakikinig na mga abogado, may reaction sila sa komento ni Marcolitang ito. Ayaw mong sumagot. Yung pagpapail ng SOSE, Sen. O, ano? Kailangan ilagay mo doon kung may contribution ka o wala. Oh, yun nga. Tama siya. Yung pag-file sa SOSE, dapat ilagay mo, meron ka bang contribution na natanggap, donation, o wala? Pinapanatili nga nilang huwag mabunyag ang identity. Yun ang pinanindigan ko. Oh, yun. Ang pinanindigan niya, yung pakiusap sa mga nagbigay. Kaya mas sinunod niya ang pakiusap sa nagbigay kaysa sinumpaang salaysay. So kapag ka naglagay ako doon ng amount, mabubulgar ang identity. Ang tinatanong ko sa'yo, meron bang batas? Oh, yan. Di agad-agad yan makasagot dahil anchor person yan, kailangan pang i-research. Pero sa mga nakikinig ng mga abogado, may naglabas sila ng batas. Pakinggan natin. Na nagsasabi na sa pilitang i-identify mo sila? Meron? Para sabihin mo kung sino yung... Hindi nga, meron batas. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam, Sen. Kung meron o wala. Oh, yan. Hindi maghanap sila. Oh, ayan. Sabi ng anchor person, di niya alam kung meron ba o wala. Oh, ayan. Sabi ni Marcolita, di maghanap sila. No? So, maghanap sila daw. O, sige. Hindi pwedeng hindi ko gastahin yun. Kaya ganun kalaki yung ginastos ko. Dahil binigay nila sa akin, ipinagkatiwala, dahil kasi kagustuhan nila na manalo ako. Pero... Gagastahin ko talaga. Hindi ba baka sabihin naman ng COMELEC, parang mali yung ipinal yung SOSE kasi hindi dapat pala, inilagay nyo yan sa contribution. Ano nakalagay sa COMELEC? Sinasabi ba? Doon sa pagsasubmit ng SOSE? Nakalagay nga doon, pag naglagay ako ng contribution, pipirma ako ng acceptance of deed. Oh, nakalagay talaga yun.
Dahil alam mo, nakatanggap ka, dapat ilagay mo. Pero, masinunod mo yung pakiusap. Sino ba yung nakiusap na ayaw talaga isa publiko ang kanilang pangalan? Ang tanong dito, di ba kasali ang pamilyang Diskaya? Of contribution. Oh, so- Deed of acceptance of contribution. Kapag ka gumawa ako noon, lahat kayo, mabubulgar kayong lahat. Gagawin ko ba yun sa mga kaibigan ko? Nagmalasakit na nga eh. May utang na loob na nga ako sa kanila. Ilalaglag ko pa sila. Oh, so may utang na loob talaga siya sa mga nagbigay umano. Sino kaya ito, ha? So, ang ibig sabihin nito, expenditure lang ang parang dineclare nyo doon. Hindi, utang na loob ko sa kanila yun. Oho. Oh, ayun, utang na loob talaga. Ang inulit-ulit niya, yung mga nag-donate, may utang na loob siya. Ang tanong dito, anong kabayaran sa naturang utang na loob? Ayaw nilang magpa-identify. So, yung aking magagawa lang. Pero, wala akong ninakaw na pera. Ginasta ko yung binigay nila sa akin. Yung paliwanag, kung hindi nila maintindihan yun, bakit ang dami niyang ginasta samantalang ang kanyang Yun nga. net worth ito lang. Yun po yung paliwanag. Napakasimple na. Tama? Ay pa, bakit kinakailangang sa iba't ibang mga reasons. Halimbawa, yung asawa niya, masyadong matipid halimbawa. Halimbawa, ikaw ang gagamitin ko. Nelson, ba't di mo man lang sinabi sa akin, nag-contribute ka pala ron. Ang tanong dito, di kaya nag-contribute din si Eduardo Manalo para sa eleksyon ni Marcoleta para makaupo siya. Kaya di inilagay ni Marcoleta na ang kanilang tagapangasiwang pangkalahatan, tanong lang ito ha, ay nag-contribute sa kanya. Di kaya. At sinabing, huwag mong isapubliko. Pero, akalang tuloy-tuloy ng malulusutan, ang problema lang, may contradiction, nagkukontrahan ang deklarasyon ng Sosi at sa kanyang salin. Gusto ba mag-away pa sila? May mga ganong may mga ganong katwiran eh. Kaya iginalang ko lahat ang kapasyahan na yon, yung kanilang kagustuhan, na itago na lang ang kanilang identity. Kaya tinatanong ko, ano nilabag kong batas doon? Meron bang batas na kinakailangang pilitin mo sila na ilitaw ang kanilang mga identities? O yan. Yan ang argumento ni Marcolita. Meron bang batas na pilitin silang ilitaw ang kanilang identity? Ito ang reaksyon ng abogado. Paano nga ba nagkaroon ng campaign expenses na tumataginting na 122 million? 112 lang ang sinabi ko. 122 million. Oh, mahigit pa sa sinabi kong 112. 122 million ang idiniklarar sa susi ni Marcolita. 122 million. Si Marcoleta, sa kanyang salin, 51.9 million lang daw ang O 51 million ang kanyang salin. net worth niya. Sa isang recorded na panayam, ang sabi ni Marcoleta, marami raw siyang kaibigan na tumulong sa kanyang kampanya. Mga donors na ayaw niyang pangalanan dahil daw gusto nilang manatiling anonymous. Dahil dito, hindi na raw niya dineklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE na may mga tumulong sa kanya. So sa papel, parang siya mismo ang gumastos ng lahat. Dahil zero contribution. Pero nang tanungin kung legal ba yon, sabi ni Marcoleta, may batas ba na So may batas ba umano na nag-obliga na yung mga nag-donate dapat ilagay talaga ang kanilang pangalan? Iyon ang kaniyang argumento. bawal doon? Well, meron, Senator. Ayan, abogado ito ha. Meron daw, Senator. And it's right there in the law you swore to follow as a lawyer. Under the Omnibus Election Code, every candidate must file a full, true, and itemized statement of contributions and expenditures sworn under oath. Ang ibig sabihin, kailangan nakasulat ang amount ng contribution, petsa kung kailan natanggap ito, at buong pangalan at address ng nag-donate. At kung hindi pa sapat yon, Section 98 of the Omnibus Election Code clearly says, no person shall make any contribution in any name except his own, nor shall any candidate record the same in any name other than that of the person by whom it was actually made. In short, bawal ang anonymous donors.
What Marcoleta committed is an election offense. Pwede siyang makulong ng 1 to 6 years o Nako. Oh. Yun ang legal opinion ng abogado. ma-disqualify sa public office. Nako, madidisqualified daw sa public office. Marcoleta also just admitted to having committed perjury. In other words, Marcoleta, by his own admission, is Dahil nanumpa siya. Sinumpaan niya yung kanyang susi, di ba ba? O ngayon, isinapubliko niya na may pagsisinungaling siya sa sinumpaan niyang deklarasyon sa susi. Ano yon? Di ba yon perjury? Tuloy natin. criminally liable. Kung may ghost flood control projects, may ghost donors din pala. Nako, may ghost donor. Donors, ha? Iba pa yung ghost projects. Iba pa yung ghost flood control. May ghost donor pa. Si Marcoleta. Mga diskalya kaya ang donors niya? Yan ang tanong. Diskaya kaya? Hindi lang yan. Wala kayang contribution si Eduardo Manalo, ang tagapangasiwang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Ano kaya sa palagay ninyo? Tanong lang yan. We will never know because he is lying under oath. Agyamanak. Attorney Dil De Leon po, and this is Bite Size Batas. Yan ang reaksyon ni Atty. De Leon, no? Kaugnay sa pahayag ni Marcoleta sa paliwanag niya kung bakit nagkukontrahan yung SOSI at yung SALN niya. Dahil ang SOSI niya ay 122 million pala. 112 ang naunang sinabi ko. 122 million. At 51 million ang kaniyang SALN. Okay, isa pang abogado. Pwede bang matanggal si Marcoleta bilang senador dahil nagsinungaling siya sa sose niya? So, sa Statement of Contributions and Expenditures or SOSE ni Marcoleta, nakalagay doon 0 contributions. Ibig sabihin, walang nagbigay ng pera sa kanya para sa senatorial campaign. Pero sa interview niya sa Net25, inamin niya na may mga kaibigan siyang nagbigay ng pera sa kanya. Nilagay lang daw niyang 0 kasi pakiusap daw ng mga donors na huwag silang pangalanan. Pero the law is very clear. No person elected to public office shall enter upon his duties of office until he has filed the statement of contributions and expenditures herein required. Ibig sabihin, kung hindi ka nag-submit ng SOSE, wala kang karapatang maupo kahit sa anong posisyon sa gobyerno, kahit na nanalo ka sa eleksyon. Ngayon, sasabihin ni Marcoleta, nag-submit naman daw siya ng SOSE. Hindi lang nga katotohanan ang nakalagay doon. Pero, nag-submit siya. Paano yan? Well, ayon sa COMELEC, ang pag-submit ng false SOSE ay katumbas ng hindi pag-file ng SOSE. At dito papasok ang co-warranto. Latin term ito na ibig sabihin, by what authority? By what authority are you holding that office? Ginagamit ito pag may taong nakaupo sa posisyon, pero wala naman talaga siyang karapatang umupo doon. Kaya, kung mapapatunayan na nagsinungaling si Marcoleta sa kanyang SOSE, at madali lang to patunayan dahil siya mismo ang umamin, ibig sabihin, hindi siya qualified para maging senator. Tanggal siya. Ganun kasimple yun. Ako, matatanggal kaya si Marcoleta pagkatapos inamin niya sa interview na nagsinungaling siya sa sinumpaan niyang susi? Di po ba may prinsipyo ang batas? Abogado siya. Ano ba yung prinsipyo sa batas? Di po ba ang prinsipyo ng batas? Falsus in uno, falsus in omnibus.